nga po ang mag-comment kung si Aimee ay kakampi ni VP Sara or sikretong kaaway or lihim na kalaban. Kasi kami po, even sinaspoke, biro mo sinaspoke sa Roque nag-a-agree sa amin. Or at least pareho yung, di ba, yung paniniwala namin. Na si Mangga ay hindi totoong kakampi ni VP Sara. Na traidora ito, manggagamit, right? And besides, mga kababayan, ayaw niyang tukuyin. Doon kami nanggagaling, mga kababayan. Ayaw niyang tukuyin na ang mastermind ng pagpapakulong kay Pangulong Duterte ay ang kapatid niya. Di ba nung nagpa-hearing siya, hindi niya pinapangalanan ng kapatid niya. Same thing ano ba to? Itong nagkaroon sila ng minority report ni Senator Marcoleta, hindi rin niya ina-identify ang kapatid niya as the mastermind of corruption. Hindi lumalabas sa bibig niya. Ayaw niyang ipahamak ang kanyang kapatid. After all, yeah, blood is thicker than water. Alangang piliin tayo ni Mangga over her brother. Right? Alangang tayo ang piliin. Alangang piliin niyang taong bayan kaysa ang kapatid niyang Nyodik, kahit inamin naman niyang Nyodik. I have a feeling kasi, mga kababayan, na kaya nagsalita si Mangga doon sa rally ng INC nung pangalawang araw. 3 araw yun, supposedly, di ba? Ewan ko kung naaalala niyo, may binanggit na ako dyan. Sige, banggitin ko later. Nung second day, nagsalita si Aimee. Inamin na niyang adik yung kanyang kapatid. Umuwi ka at pagpagaling, ganun. So gusto niya palabasin na kawawa ang kanyang kapatid, wala raw nag-aalaga, kaya nagkakasakit. So umuwi ka na, hindi niya masabing bumitiw ka na, ganyan-ganyan, no? Magpagaling, magparehab. Kung okay ka na, samantala na hindi mo kayang pamunuan ng Pilipinas, si VP Sara, yun naman ang mandato ng Vice President, siya ang mag-lead. Siguro kaya ayaw nilang ibigay kay VP Sara yung pamumuno as acting president, mga kababayan. Despite na yun ang kanyang mandato, ay baka gumaling, di ba? Baka bumongga ang pamumuno ni VP Sara dahil siya ang nag-take over, right? Higpitan niya yung mga cabinet secretaries na kurakot at mga lampa, no? Mga inutil, mga petics, ganyan. So baka gumanda ang performance. And then maybe si Ngiwi, habang nagpaparehab, kung talaga nakinig siya sa kapatid niya nung nanawagan sa rally ng INC, pagkatapos niya magparehab, say for example, 6 months after, ayaw na ng mga Pilipinong pabalikin siya sa pwesto kahit magaling na siya. Hindi, okay na kay VP Sara, maganda na ulit ang momentum, tumaas na ulit ang halaga ng piso, bumaba ng dolyar, kuning-kuning. Nagmura na ang bilihin, mas gusto namin, bumalik yung lakas ng gobyerno laban sa droga, ang dami nang nahuli, for sure, mga kababayan, kapag pinaubaya ni Ngiwi sa Vice President ng pamumuno, ay iba ang magiging sistema. Tama? So kaya siguro hindi nakinig sa ate niya. Nag-iyak-iyak na nga, nagdrama-drama na nga doon sa rally ng INC. Ano nangyari? Imbis na magkaroon ng 3 araw na rally, naging 2 na lang. Kasi ang usapan nga sa rally ng INC, wala dapat, di ba, nega or pagbabatikos na matindi sa Ngiwi. Kumbaga ang rally ng INC lang ay panawagan na dapat may maparusahan, may makulong, ganon. Isole ang mga ninakaw, right? Papanagutin ang mga guilty sa pagnanakaw ng budget ng mga flood control, mga ghost projects, ganon. Walang sinasabing Marcos resign. Bawal nga raw ang Marcos resign doon. Bawal ba? Basta kumbaga mag-rally lang, manawagan lang na dapat may makulong. Kaya nga nag-rally ang INC kasi nagkaroon ng National Day of Protest noong September 2025. Aba, ay 2 buwan pagkatapos, wala pa rin pinapakulong si Ngiwi. Walang mapaparusahan sa mga ninanakaw. Lumabas na si Zaldico at lahat. Kaya sila nag-rally 2 months after. Nagtayo lang ng Independent Commission on Infrastructure para kunwari may ginawa, ay wala namang pinapakulong. Sino pinakulong? Si Bong Revilla. Pero yung mga contractors, yung mga kongresistang associated sa mga contractors, may mga kongresista ring contractors, may mga mayayaman pa nga sa Diskaya, katulad nung nasasabing Guardiola ng Batangas. Wala namang napanagot. Si Tamba na most guilty. Hindi rin wala, budol. Doon kami nanggagaling, mga kababayan, ng pagkikriticize kay Aimee. At ito yung gusto kong sabihin sa inyo na I think nabanggit ko na. Nasabotahe pa yata ni Aimee ang 3 days rally ng INC. Kasi imbes na 3 days, naging 2 days na lang.
Dahil nga nagsalita si Amy na yan nung second day. Kasi narinig namin mga kababayan, ang gusto yatang mangyari ng INC nung 3 araw talaga na rally sa Luneta. Pero yun na yung people power. May nagbanggit niyan sa amin. Hindi INC pero parang ang plano raw po ay that's gonna be 5 days rally. Okay, 3 araw lang ang INC. Maybe after 3 days, alis na sila. Ang may iwan doon, lahat na ng gustong sumali. Wala nang relihiyon. Baka magpaiwan din yung ibang miyembro ng INC. Pero yun dapat yung people power. And it should last 5 days. Maybe more. Eh kaso mo second day, sinabotahin na eh. Yung rally ng INC, maraming nakisabay. 'Di ba? Merong nag-rally, yan nga, Luneta ang INC noong November. Merong nag-rally ng Liwasang Bonifacio. Meron din syempre na nasa EDSA Shrine. Kasi ang paniniwala ng mga tao, dapat bago matapos ang taong 2025, people power na. At naniniwala ang mga nasa EDSA Shrine na ang people power ay dapat nasa EDSA. Dapat nga may nanawagan nun, hoy INC, lipat naman kayo dito, ang laki ng Luneta, mahirap punuin. Wala dyan, walang history dyan ng people power sa Luneta. Lipat kayo dito. Pero parang ganun daw po yung original plan. 3 days ang INC sa Luneta, bahala na ang ibang, kumbaga sasali sa kanila doon sa venue, na magtuloy ng rally. Hindi natuloy, nasabotahin ng second day eh. Para tuloy naging peak na yun, parang yun na yung naging highlight ng event, yung paglabas ni Amy. Kasi umamin siya na, yun ang inaantay ng lahat din pati na umamin siya. Kasi alam niya na ang kapatid niya ay nyodik. So bakit hanggang ngayon, patay mali siya ang lahat? Lalo na yung mga nakinabang kay PRRD. Na parang deadma lang sila. Na ang namumuno adik, my God. Hindi yan pwede. Saan tayo dadalhin ng adik? Nasa tamang kaisipan pa ba ang adik? Anyway, so much for that. I'm gonna show you this. Kasi parang tama kami na lihim na kaaway itong si Amy. Na parang nasusunod ang kanyang gusto, kung hindi man ang kanyang gusto, yung kanyang plano. At mga kababayan, kapag ito ay naging Senate President, delikado ka, VP Sara. Sana aware ka na hindi mo ito kakampi. Okay? Na ginagamit ka lang nito. So, nung nakaraan, may napabalita na si Amy ay papalitan daw sa Foreign Relations. Ayun nga, Senator Marcos papalitan bilang chairperson ng Senate Foreign Relations Committee. Okay? So, parang kawawa kasi tatanggalin siya as chair ng Foreign Relations. Pero parang i-appoint to as Senate President. So tanungin ko na kagad kayo mga kababayan bilang survey, sino ang gusto niyo maging Senate President? Kasi si Tito Sen mukhang inutil, di ba? Ngak-ngak na ngak-ngak. Parang, ano ba to? Bakit ganito ang Korte Suprema? Wala nang pag-asang ma-impeach si Sara Duterte. Ba't gustong-gusto niyang ma-impeach? Sa madaling sabi, hindi fair na Senate President si Tito Soto. Bias, right? Mukhang tuta kaya nga tawag niyo dyan, tuta Soto, di ba? Mukhang tuta ni Butod siya, no? Or tuta ni Ngiwi. Tuta ka ng Kuting, Soto? My God, Kuting yun. Hindi yung Tigre ng Norte, Kuting. Kuting Junior nga ang tawag dyan eh. Tapos tuta ka lang ng Kuting. Gustong-gusto niyang ma-impeach si VP Sara. At dahil dito, mukhang may bago na raw pong, may naalala ko, may bago na raw pong super majority ngayon sa Senado. So baka mapaltan si Tito Soto ni Amy. Pero ang tanong ko nga sa inyo mga kababayan, sino ang gusto nyong maging Senate President? Si Amy o si Marcoleta? Mas nauna si Amy kasi 2022 umupo na. Si Senator Marcoleta nitong 2025 lang nanalo. Right? As senador. But still, when it comes to legislation, mga tatkuya, or being a legislator, mas nauna si Senator Marcoleta dahil dati siyang kongresista. Right? Bago naging senador. So may experience na. Plus, lawyer. May doctorate degree pa, hindi lang master's degree. Si Senator Marcoleta. Si Amy, bar flanker din si Amy, mga atin.
Kaya nga, it takes, ano sabi? It takes another bar flanker, it takes a bar flanker to promote another bar flanker. Di ba si Libag, bar flanker? Bumaksak sa bar exams si Libag, kaya hindi siya abogada. Sa UP pa nag-aral, boba naman pala. Yung pala murang vlogger na Iminatic. Right? Oh, bar flanker yun. So, kaya niya sinusuportahan si Aimee, pareho silang bar flanker. Ang sabi pa ng kakilala natin sa UP na nagtapos ng law at pasado ng bar, nung panahon daw ni Aimee, binabaan ng standard ng UP. Or yung grades or something para pumasa lang si Aimee. Totoo ba yan, Aimee? Pinag-uusapan ka kasi sa UP eh. Nung panahon ng tatay mo, binabaan ng standards or maybe grade, whatever, passing grade or something, para lang pumasa ka. Kasi di ba nag-law siya sa UP, si Aimee. Pero kita nyo, wala nakadikit sa pangalan ni Aimee ng attorney Aimee Marcos kahit nag-law siya sa UP. Kasi parang nga hindi mapahiya yan, parang binago ng UP ang kanilang sistema. Binabaan ng standard, binabaan ng grade threshold or whatever that is. Di ba nga classmates sila naging magkaklase sila sa law school ni Rowena Guanzon. Kaya si Rowena Guanzon medyo preno-preno kay Aimee. Di ba? Hindi siya bumabatikos kay Aimee. But anyway, their posts always insidiously say she's being kicked out. Post ng alin? Ng mga double agents or maybe ng mga biased na media? She's being kicked out of the Senate's Foreign Relations Committee, but hardly mentions that she's about to chair the constitutional amendments and revision of codes. Amendments. Revision, sabi ni Maricar. Let that shit sink in, people. Think along the lines or read between the lines of what I always say, political salbabida. So okay, tinanggal siya bilang chairwoman ng Senate Foreign Relations Committee. Pero siya ang ilalagay as chair naman ng constitutional amendments. Ibig sabihin, kung babaguhin ang ating konstitusyon or saligang batas, si Aimee ang magiging chairman niyan, baka i-consider niya ang chacha or ang pagpapalit ng konstitusyon. Kaya ang tanong kaagad natin mga kababayan, itong mga nagpapapirma na akala ko ba may deadline, bakit extend ng extend? Hanggang February na naman yung signature campaign ng mga Alpotera. Ito kayang pag-gather ng pirma ng mga double agents at Team Alpotera ay connected sa pagiging next chairwoman ng constitutional amendments ni Mangga. After all, yung mga nagpapapirma ay mga pro-Mangga. Merong People's Initiative si Tambaloslos, nag-gather ng pirma para doktorin ang konstitusyon. So, itong mga alagad ni Aimee na sambang-samba sa kanya, meron din silang signature initiatives, Oh! Ano ang kanilang maitim na balak, mga kababayan? Hindi kaya yung mga ginagather na pirma na kunwari para makalaya si Tatay Digong ay gamitin din para baguhin ang konstitusyon, mga kababayan? Palabasin na nag-initiate ang mga tao. Ito payag na baguhin ang konstitusyon kasi bulok na, luma na. Baka idagdag ang mga pirma doon na it's the will of the people na baguhin ang konstitusyon. Wala tayo at hindi tayo dapat magtiwala, mga kababayan, na sa panahon ngayon ni Ngiwi, babaguhin ang konstitusyon. Hindi pwede. Hindi natin mapagkakatiwalaan ng kung sino mang kakalikot ng saligang batas natin sa panahon ni Ngiwi. Doon tayo magtiwala kapag si VP Sara na ang nakaupo o isang matinong leader na ang nakaupo sa kabaguhin ng konstitusyon, saka mag-transition maybe sa federal form of government para hindi centralize ang power at ang pera sa Manila para may chance naman na mag-boom, 'di ba? Ang mga ibang regions ng Pilipinas o ibang mga cities and municipalities. Yung tipong kung kaya nilang i-boost ang kanilang tourism doon, right?
or kung gusto din nila na magkaroon ng mga skyscrapers or mga matataas na building sa lugar nila, pwede. Kung gusto nilang i-open ang kanilang syudad, probinsya sa foreign investments, pwede. Hindi na Manila na lang ang nagde-decide or Manila na lang ang kukuha ng pera nila at binalik sa kanila konti na lang. Kasi kaya bawas ay itutulong daw sa ibang mga iika-ika na probinsya or regions ng Pilipinas. Abay, anong klaseng mga leaders ang meron doon sa mga probinsyang iyon? Mga inutil? At hindi nila mapaunlad ang mga nasasakupan nila, ganun? Aasa sila sa ibang probinsya? Mali eh. Right? So, delikado po ito mga kababayan. I think, sandali ha. Eto mga atit kuya, yung pinakita ko screenshot kanina. Boss, si Mangga pala gawing chairman ng constitutional amendments. So ayun na nga, ang Tay Kami Naman signature campaign, kaya pala puspusan talaga ang livagin. Nakalikom na siguro ng tamang numero ng lagda, kaya ayun na. Gumugulong na mga yawa talaga. Tama ang opinion ko mga kababayan. Similar sa screenshots na isinend sa Team Alindog. Kaya siguro nagpapapirma yung mga double agents in preparation sa pagtitake over ni Mangga. At hindi lang yan mga kababayan. Pinagdududahan din na si Mangga ang magiging next Senate President. At parang may post na nga si Malutikian yan mga ate at kuya. Although nahanapin natin. Ito yung motorcade kanina, no? I think she was the one who posted it. Hanapin natin. Ang daming post kasi ni Malutikiya eh. Parang lately lang niya pinost yun. Bagong post lang. Na magkakaroon daw ng first woman Senate Iba to eh. Who will be the caretaker in case the leader goes under the knife or magpapa-opera si Ngiwi? No other than the Vice President. Alangan naman si Butod, hindi naman siya ibinoto, wala naman siya sa line of successions, hindi naman niya mandato. So, ipaubaya ba ni Ngiwi? Hindi. Okay? May po siya eh, about a certain mga kababayan, next female, the first female Senate President, something, hanapin ko nga. Post ni Malutiki. I think it was Malutiki who mentioned it, mga ate at kuya. Alright. Anyway, kung di ko makita, may ganun siyang post. Okay? Ready na ba ang Pilipinas something sa kauna-unahang babaeng Senate President? Wala bang ibang naging babaeng Senate President in the past? So is it gonna be Amy? Kasi ito po ang hinala nila, umuugong ang balita na may mabubuong bagong majority block sa Senado ngayong Lunes, bunsod ng lumalalang dismaya ng ilang senador sa liderato ni Senate President Tito Soto. Sorry ka, Soto. Ito na raw ang next majority block. Hindi ko alam baka ano to mga kababayan, mind conditioning, no? Ito daw ang majority block mga ate kuya, kasama na si Bam Aquino sa MME nakakampi ng mga Duterte, no? Bato de la Rosa for sure, kasama yan sa pro-PRRD or pro-Sara, di ba? Senator Bongo, si Cayetano, wala siyang choice, even si Pia. Siguro, di ba? Ayusin nila kung gusto nilang manatiling kaibigan ng mga Duterte, so maging pro-Duterte sila. Si JV Ercito, maybe, Jinggoy, ganun din. Si Gatchalian, I hope. Si Senator Marcoleta, for sure, kakampiyan natin. Amy, so wala tayong magagawa. Nagsusumipsip kay VP Sara. So ito na ba ang bagong majority block? Mas marami na ngayon ang pro Tatay Digong or pro VP Sara dito. Tito Lapid, I don't think so. Legarda, well, good luck Legarda, magpakatino ka. Robin Padilla, of course. Pro VP Sara yan. Si Tulfo, I don't think so. Pero si Raffy Tulfo ba ay magiging against kay Tito Sen? Kami, Villar, okay? Pwede. Mark Villar, of course. Senator Joel Villanueva, isa sa mga ginigipit-gipit ngayon.
Of course, pro-VP ito. Senator Mig Zubiri. Okay, fine. Yan yung posibleng majority block ngayon. Pero Tulfo, I don't believe na magiging majority block yan o magiging pro-Sara yan. Ang minority block daw ngayon ay si Lacson, si Sisa, si Pangitlinan, si Soto, at saka si Erwin Tulfo. So mas konti na. Ilan na to? 3, 6, 9, 12, 15, 18, 20, 23. Kulang pa ng isa. Sino pa yung nawawala dyan? Anyway, kung ganyan man po at mababago na ang leadership, sino ang pipiliin kaya nila? Si Amy o si Senator Marcoleta? Nandun ba si Lacson? Nandiyan nga si Lacson. Pero mga kababayan, there's a downside kapag si Amy ang magiging Senate President. Magiging part siya ng line of succession. Isipin nyo na lang, kung magiging Senate President si Amy, mukhang nasusunod ang mga kagustuhan ni Amy ngayon, mga kababayan. Ang kanyang pagkukunwari, ang kanyang pambubulol, ang kanyang ek-ek, mukhang mabisa. Lalo pat marami siyang mga mata at Ayminatics sa mga Duterte supporters. Mga Ayminatics yung iba sa mga nagpapapirma eh. Kung siya magiging Senate President, for sure mapupush ang constitutional change mga kuya. Ang pagpapalit ng saligang batas. For sure, babaguhin nila yung term limit. Baka ang limit sa presidente maging twice na, hindi na isang beses lang magiging presidente ng Pilipinas. Pwede nang maging 2 beses. So pwedeng ma-extend singiwi sa 2028, payag kayo. Si Amy na ang magiging chairwoman ng constitutional amendment, meaning kailangan talaga nilang kumilos. Meron silang committee na i-amend ang constitution kailan sila gagalaw? Baka madaliin nga nila baguhin na natin, luma na Hindi pwede ngayon yan mga kuya, kung tatanong nyo, against ako dyan ngayon. Pwede yan kapag hindi na singiwi ang nakaupo. Now, going back, kapag singiwi ay whether singiwi ay nagkakasakit na ngayon, pero si VP Sara pa rin ang pwedeng pumalit kung sakasakali may masamang mangyari kay Ngiwi. Pero since Senate President si Mangga, pwede nang tanggalin si VP Sara sa equation. Pag nawala si VP Sara sa equation, either impeachment, either gurgur, either kulam, either betchi din yan. Huwag niyong kalilimutan mga kababayan. Delikadong ipabangbang si VP Sara. Okay? Anong sabi ng Vice President? Sakaling siya ay matigok, may inutusan na siyang gugurgur kay Ngiwi, kay Butod, kay Tambaluslos sa triumvirate, sa powers that be. Kaya for sure, hindi siya ipapabambang. Pero paano namatay si Rowena Burden, mga kuya? Isa sa supporters ni VP Sara in Cebu. Eme-eme na nagkasakit. Inatake sa puso or something, humina ang pagtibok ng puso na tegi. Doktor yon. What if si VP Sara sa ganyang paraan nila iligpit? Kunwari nagkasakit lang si VP Sara or inatake sa puso or cardiac arrest, whatever. So, right? Hindi na pwedeng bangbang. Maraming paraan para burahin ang kalaban. Kanino nang galing yan? Doon sa tumawag kay Agent Morales, di ba? Yung nakunan sa CCTV. I think involved nga yung Kumar, di ba? Naalala nyo? Marami ng paraan para burahin ang kalaban. Hindi na kailangan bambangin. Pwedeng kunwari na aksidente, right? Nawala ng preno yung sasakyan. O kaya nabangga. O nahagip ng rumaragas ang sasakyan. Kulam, whatever. Marami ng paraan ang mga demonyo para burahin ang kalaban. So, kung maaalis nila si VP Sara, kung hindi man nila bangbangin kasi nga obvious na obvious or baka worried sila na maresbakan kapag ginawa nila yan, baka kunwari magkasakit si VP Sara or maaksidente na kunwari hindi sila involved o kaya atake sa puso or kung ano man, baka betchin din nila yan Katulad nung nangyari kay Rowena Burden, basta na lang namatay pagkatapos na makalabas ng kulungan. Right? O kaya ma-overdose si VP Sara sa kung anumang ininom or kinain or whatever, nilagyan nila ng kung anuman na hindi ilalabas sa autopsy. Baka maging natural yung dahilan ng pagkagurgur ni VP Sara. Right? Lumabas na, hindi, yun, nagkasakit lang talaga or what? Hindi siya pinagurgur.
Pag nawala si VP Sara as Vice President, matik si Amy ang Vice President. So, pumapabor yata kay Amy ang lahat ng ganap. Mga ating. At pabor din kay Ngiwi kung si VP Sara ay mapapalitan ni Amy. Since kapag si Amy ay naging Senate President, nasa line of succession na siya eh. Alang ang piliin ni Ngiwi yung Boji D ng lower house. Ang pipiliin niya kahit paano ate niya. Kahit na eme-eme lang yata na mayroon silang sama ng loob. Plus, kung mautas man talaga si Ngiwi, pabor na pabor kay Amy. Ang pangarap niyang maging presidente ng Pilipinas, lagi niyang bukang bibig yan, ako ang tamang Marcos. Hindi ganito, di ba, kay eme-eme batikusin niyo yung kapatid niya, hindi ganito ang ang serbisyong Marcos. Hindi ganito ang, di ba? Ang Marcos brand of leadership, kasi binabatikos niya eme-eme yung kapatid niya eh. Ang tumatakbo sa isip ni Amy, kaya kong higitan ang performance ng kapatid ko. Kasi ang kapatid kong yan, spoiled yan, tamad, nyodik pa. Ako matino, matalino pa. Okay? Magaling ako sa politics. Mas magiging magaling akong presidente ng Pilipinas. Matutupad ang pangarap ni Amy, mga kababayan. Agree? Kapag siya ay naging Senate President, ay napakalapit na niya sa pangarap niya. Pwede siyang humalili kay VP Sara. Baka nga lalong ma-expedite kung ano man ang masamang plano ka sa Vice President eh. Senate President ka na, konting kembot na lang. Pag nawala yung Sara Duterte, ikaw na ang Vice President ng kapatid mo. At kung ang kapatid mo man maghingalo at mategi, ikaw na ang presidente ng Pilipinas. Shortcut. Mapapatunayan mo sa mga remaining years ng kapatid mo, kung ikaw na ang papalit sa kapatid mo, na meron kang magagawang mabuti. Na kaya mong ibigay ang gusto mong i-project o i-portray ng Marcos brand of leadership. And then come 2028, pwede ka pang tumakbo. At since matutuwa sa iyo ang mga tao, na mas okay ka kaysa sa kapatid mong adik, o baka iboto ka pa sa 2028. O baka hindi na kailangan ng botohan. Baka pwede sa panahon ng pag-upo mo, either as Senate President or as VP, or kung mautas ang kapatid mo or mag-resign ang kapatid mo, ipaubayan na sa iyo, at ang kapatid mo naman ay tamad, baka kontento na sa nanakaw or something. O sa panahon na ikaw na ang nasa matataas na posisyon, pwede mo nang i-push ngayon ang cha-cha. Total, ang mga alipores mo nagpapapirma na. So, ano ang masasabi niyo mga kababayan? Totoong kaibigan ba ni VP Sara si Amy? At bakit may mga Amy-natics na mga naniniktik sa mga Duterte supporters at nananabotahe sa mga rally? Pa-comment nga po sa comment section at panoorin ang susunod na video.